Hello fam, welcome back to another vlog. So vlogmas day 10 na natin ngayon and alas 9 na ng umaga. For today, aalis na tayo dito sa Salzburg and babiyahin na tayo papuntang Innsbruck. So sasakay ulit tayo ng westbound na train mula dito sa Salzburg Hauptbahnhof Station, tapos ang baba natin is Innsbruck Hauptbahnhof Station din. So yung Innsbruck fam ay tinatawag din capital of the Alps. So mas malapit na talaga siya sa Alps, yung town na yon, and it's part of the Tyrol province ng Austria. And isa sa mga facts about Innsbruck fam is doon ginanap multiple times yung Winter Olympics, no? So it's a winter destination talaga dito sa Austria. So 2 oras ang babiyahihin natin ng tren and 11:38 yung sakay natin. So meron pa tayong 2.5 hours, no? Makakapag-breakfast pa tayo sa baba. Tapos punta tayo ng station siguro mga 10:30, alis na tayo dito. Diyan lang yung station, 5-minute walk lang, no? Pero yeah, maganda na ring maaga, maghintay na tayo sa platform para sigurado, no? So yeah, excited ako fam sa Innsbruck. Pang-anim na city na natin siya para sa leg na ito. So lagpas na tayo sa kalahati ng ating trip, no? And yung Innsbruck is the last city na i-visit natin for Austria before tayo tumawid ng Switzerland, no? Nakaready na yung mga gamit ko fam. Yun na yung ating maleta. And then, yung ating world balance sa backpack, tapos yung sling bag natin. So yes, maayos ng ating mga gamit. Breakfast na muna tayo sa baba. And tayo fam, we have croissant, egg, vegetables, bratwurst, and cream cheese, and orange juice. Okay, tara na fam. We're ready to go. Actually, alas 10 pa lang. Sabi ko 10:30 tayo aalis, diba? Pero dyan lang tayo magtambay sa station kasi gusto kong bumili ng coffee. May Costa Coffee dito sa station, no? So, let's go. We're ready to go to Innsbruck. So, yan lang ulit ang dala natin, fam. Maganda yung world balance sa backpack, no? Kasi, ayan, no, nasasabit ko siya sa maleta. Tapos, ang ating matibay na Samsonite na luggage. I super love this hotel, fam. Itong Cocoon Hotel, no? Number 1 talaga sa akin yung YouTube and Netflix, no? Ang laking bagay na may smart TV ka. Although pwede namang manood sa phone, no? Pero ewan ko, parang ang saya ko kasi kapag may smart TV kasi nasasalang ko yung mga news. Kunyari, habang nagpe-prepare, habang naliligo, naka-on lang yung TV, diba? So parang at least may naririnig ako nagtatagalog, ganon. So yeah, I really love this hotel. Tapos ang lapit pa sa station, and then andyan lang yung tram station, malapit lang din. Kaya pwede kang makapunta sa kahit saan dito sa Salzburg, no, using the tram kasi malapit lang siya. Old Town malapit lang din, pwedeng lakarin pero pwede ring sumakay ng tram. Tapos may pass pa na binigay sa atin, no? Guest mobility ticket. Ayan, oh, libreng pass para sa mga tourists dito sa Salzburg. Malaking bagay din to, no? Kasi hindi na tayo gagastos ng tickets ng tram and train. Maglagay lang tayo ng hand cream kasi sobrang lamig na naman sa labas at magdadry na naman ang ating kamay. So tara, punta na tayo sa station, doon na tayo maghintay. Baba na tayo fam. So we're out and about. Ang ganda na naman ng panahon, maaraw. Thank you Lord at maaraw ngayon. Ayan, pinauna tayo ng bus. Let's go. Ayan na po, ang reality of traveling. Grabe, ang bigat ng maleta ko. Ang bigat din ng backpack. Pero ang maganda, hihilain lang naman natin siya. Mahirap lang pag cobblestones. Pero pag patag naman, madali naman. Ito na yung station agad. Ito na ang station. Bili tayo dito sa Costa Coffee. So, dito na tayo sa Salzburg Hauptbahnhof Station. So, 10:28 pa lang. 11:39 pa ang biyahe. No, 1 hour before the train departs, andito na tayo. But yeah, katulad na lagi ko sinasabi, maigi ng maaga ka kesa magmamadali ka, di ba? So, yeah, at least ngayon, mag-check na lang ako ng vlogs, mag-aayos sa mga files, di ba? Hindi pala tayo naka-upload kagabi, no? Kasi nagka-problem yung PC ni editor. Parang nagka-problem sa disk, something like that. Pero naayos na rin naman kagabi, and ngayon,
ngayon, natapos na yung vlog. So mamaya pa lang kami makakapag-up ulit nung next vlog natin. Pagpasensyahan nyo na fam. Kasi gantong vlogmas nga, kailangan tuloy-tuloy kasi talaga siya. But then again, hindi natin may iwasan na maka-encounter ng mga problems, diba? Technical difficulties. Ayan, nagkaroon po kami ng technical difficulties kagabi. So please bear with us. Anyway, ang sarap ng kape ng Costa Coffee. Kaya ka ipaglaban. Cappuccino. So update 11:41 na. Nagtataka ako ba't wala pa yung tren? Yung screen naman dito nakalagay yung mga biyahe. So delayed yung biyahe natin. 11:52 na yung alis ng tren. And hindi naman nagbago yung platform. Kasi nakalagay naman usually dito kung ano na yung next biyahe. Walang nakalagay. So nag-worry ako baka naiba yung platform. Hindi naman pala. Same platform pa rin tayo. Tayo naman tayo. 1 oras na ako nakaupo dito. Ang dami ko na nagawa. Nakapag-review na ako ng vlog. Nakapag-post ako ng isang posting ko. Happy naman ako na nakakapag-singit ako ng mga work during our vlogmas, diba? Kasi work is life. And vlogmas is lifer. Okay, sa wakas, ito na yung ating tren. Let's go! So ito ay reserved seat din. So sure na may upuan din tayo dito. Ito na, iniwan ko na yung luggage ko fam. So dito ulit tayo uupo. Wow, malapit tayo sa coffee station, oh. Tsaka vending machine. So here's our seat. 233A. Tapos yung maleta ko ando sa baba. Actually, naiihina ako. CR na muna tayo. So ito yung CR dito sa tren. Parang sa eroplano din, no? Ayan. Alright, so nandito na tayo sa Innsbruck Hauptbahnhof Station. 2:10 na ng tanghali ngayon, no? So delayed tayo ng about 30 minutes. Pero okay lang fam. Ngayon, baba na tayo. Ako yung nagugutom na, mag-lunch na muna tayo sa baba. And alam nyo fam, ang ganda na dito. So itong Innsbruck kasi is malapit na sa Alps. And kitang-kita na yung mga Alps din dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, mula sa station, yan na yung view ng mga Alps, oh. Snow-covered na rin yung ibabaw, pero hindi pa lahat. But ayan na siya. Ang ganda. Grabe, no? Yung view pa lang dito sa station. Ang ganda-ganda na. 'Di ba? Halika na. Baba na tayo. Ayan yung tren na sinakyan natin, oh. Last stop na itong Innsbruck. So may Asian restaurant dito, Zhang Kitchen. Kain na muna tayo. Late lunch natin. Ka-order na ako fam ng duck rice. 10.9 euros. Here's our food. Ganito talaga yung recipe nila, no? Fried muna sa ibabaw, tapos laging may gulay sa ilalim. And then rice. Ganito din kinain natin dun sa restaurant sa Salzburg. Let's eat! Yay! Ang saya! Mamaya na ulit tayo mag-try fam ng local food, no? For now, rice muna tayo. Rice is life para sa ating mga Pilipino. Ang sarap ng gulay nila. Parang siyang chop suey na masoy sauce, gano'n. Alright, tapos na tayo kumain. Ang sarap, no? Busog ako sa gulay. Anyway, nakalabas na tayo dito sa labas ng Innsbruck Hauptbahnhof Station. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako magsabi ng Hauptbahnhof, diba? So, ang ganda nung view ng Alps dito, fam. Ayan, mas kita siya mula dito sa labas. Oh, ang ganda. Grabe, ang ganda ng Innsbruck. Anyway, ang gagawin natin is sasakay tayo ng isang trampa papunta sa hotel natin.
Nakababa na ako. Grabe naman, napakaganda naman dito sa Innsbruck. Kanina nung nasa tram ako, lahat ng dinadaanan, napaka-Instagram worthy. Ang ganda ng mga buildings. Tapos may backdrop ka ng mountain. Ganda. Kahit dito, napakaganda. Ay, grabe ka, Innsbruck. Ang ganda. Okay, here's our hotel. Para siyang hotel, hostel type. I-check-in na tayo, fam. Na-mention ko na magsistay tayo sa isa sa mga hostels din sa trip na to. Ito pala yung sinasabi ko na yun. Pero, nakalimutan ko na ang nakuha ko palang room dito is the single room. Pero meron sila ng mga bunk beds. Pero nung kinumpare ko kasi yung price, konti na lang yung idadagdag. Single room ka na. Kaya single room na lang in-avail ko. Ito na. Hello! Welcome to our room dito sa Innsbruck. Alam nyo, fam, ang laki ng room natin, ha? Hindi ko in-expect na ganito siya kalaki kasi ang binuko is a single room. Pero hindi ko alam kung in-upgrade ba nila ako or what kasi naging 2 yung beds. Tapos, ang laki ng room, ang lawak. Nasa corner pa tayo, so ang ganda ng view natin. Bigyan ko na kayo ng quick room tour, fam, kasi gusto ko na rin lumabas agad. Gusto kong ma-explore agad yung area kasi ang ganda talaga. Grabe, from our window pa lang, ha? May view na tayo ng Alps. Wow, ang ganda dito. Wala akong masay. Ang cute nito mga to, oh. So, ayan. Meron tayong sabitan ng damit dito. Meron tayong full body mirror dito. Tapos, we have our own toilet. La, ang linis din at ang laki ng toilet. Ayan, oh. Wow, malinis. Shower area. Clean. Uy, wow, ah. It exceeded my expectation. Tapos, ito na yung room. So, ayan yung bed natin. Tapos, may mini table tayo doon. Dito pwede maglagay ng maleta and mga damit. Tapos, here's our TV. Simple lang siya, di ba, fam? Pero, maganda. Ayan yung view natin ng labas, oh. Nabubuksan ba to? Yeah, pwedeng buksan. Ito rin kabila. Pwede rin buksan to. Ayan, oh. Oh. Tapos, dito yung may magandang view. Yan, oh. Kita na natin yung Alps mula dito. Hala, wala na yung araw pa. Sunset na agad. Ang bilis, fam. Ayan na, ang ganda ng view natin, oh. Tapos, may tram sa baba. Pero katulad doon sa Salzburg, meron ding binigay ang hotel na digital guest card for 2 nights. So, QR code siya. Pwede ka nang sumakay ng mga transportations dito sa Innsbruck. Tapos, kung hanapan ka lang ng inspector, ito lang yung papakita mong QR code, diba? So, libre din ang pamasahe dito sa Innsbruck. I also noticed dito sa Innsbruck, medyo warm yung temp. 10 degrees, no? Tapos mamayang gabi pa mag-4 degrees. So tara, labas na tayo. Excited na ako mag-explore agad. Okay, nag-CR na muna ako saglit. Sorry fam, kulang pala yung info ng hotel na naibigay ko, no? So again, ang name ng hotel ay Meininger Hotel Innsbruck Zentrum. And itong nabook ko ay single room, no breakfast. Lagay natin yung screenshot dito sa gilid. Tapos yung price per night, nandyan na rin. Pero note lang na prices may vary. Depende sa season, no? So yeah, that's it for our hotel. Ready na akong lumabas. Di pa ako nakapag-ayos ng gamit. Plano ko pa naman sana. Sabi ko kung maaga tayong darating, mag-handwash na ako para maisampay ko muna dito sa toilet bago ko umalis. Pero na-delay nga tayo, di ba? Tapos, plano ko rin magpa-laundry ulit ng mga jackets and coats na nagamit ko. Mamaya na lang pagbalik natin. Kasi nga, mabilis mag-sunset dito. Maganda sana makita natin yung ibang spots ng medyo maliwanag pa. So tara na, baba na tayo. Nag-refill lang ulit ako ng tubig dito sa tap kasi again, masarap ang tap water dito sa Austria. So tara, let's go, baba na tayo. Okay, we're out and about. I'm so excited to explore Innsbruck. Nainitan ako ngayon, pawis na yung damit ko. Medyo warm ang temp ngayon dito. May Espar dito sa tabi ng hotel natin, fam. Itong Espar is like a grocery store, diba? Ayan. Lakad lang tayo, papunta sa ating first stop. Ito na yung nilalakad natin. Ganda nung Alps, oh. Winner. Nagandahan na tayo sa Alps nung Salzburg, no? Pero mas pinabongga pa pala dito sa Innsbruck kasi mas malapit yung Alps sa town. Ang ganda. I'm so happy. So, na-mention ko kanina, fam, no, na tinatawag din itong Innsbruck na capital of the Alps. And then, famous din itong town na ito kasi ilang beses nang ginawa ang Winter Olympics dito. Also, fam, alam nyo ba yung Swarovski? Dito rin siya nagsimula. Okay, narating na natin ang Altstadt. And ang first stop natin, fam, ay ang colorful houses dito sa Innsbruck. Pakita ko sa inyo.
Kaya pala maganda siya kasi backdrop niya yung mga Alps. Alright, so nandito na tayo fam sa isa sa mga iconic spots dito sa Innsbruck, ang Colorful Houses. Isa ito sa mga lugar na pinaka-vinivisit talaga ng mga turista dito. You know why? Napakaganda ng mga colorful houses fam, tapos may backdrop ka pang Alps sa likod, and then ang ganda rin ng river, panalo, mag-picture and mag-video dito. And itong nasa likod natin, ang tawag pala dito is the Inn River. And itong Innsbruck fam, isa sa mga tawag sa kanya noon is the bridge over the Inn. So itong Innsbruck fam ay nagsilbing tulay no sa iba't ibang mga cities pa dito sa Austria. And alam nyo ba fam na si Emperor Maximilian I made Innsbruck a major political hub noong 15th century. So yeah, I'm so happy fam na naabutan natin siya ng medyo may araw pa. Kaya nagmadali talaga akong lumabas mula sa hotel natin kasi ang ganda, 'di ba? First stop pa lang, colorful houses, ang ganda ng tignan. Kaya I'm so happy na napuntahan natin itong Innsbruck and isinama ko siya dito sa Europe Vlogmas 2025 natin, no? Parang this is by far one of my favorites na, itong Innsbruck, kasi it's a quaint old town, picturesque town, tapos napakaganda ng view ng Alps, napakalapit ng town sa mga Alps. Ngayon, punta naman tayo sa next spot natin, fam. Alright, so nandito na tayo fam sa Innsbruck Altstadt or ang kanilang Old Town. And nandito rin ginaganap ang kanilang Christkindl Market or Christmas Market. And ayan, nasa likod natin fam ay ang kanilang malaking Christmas tree. Ikutin natin mamaya, sana mahawakan natin. Pero ang isa sa mga spots na pinupuntahan dito is the Golden Roof. Ayan siya, ang Golden Roof. So fire-gilded copper tiles daw ito, creating its famous shimmer na parang gold. Tapos ginamit daw ito ni Emperor Maximilian I as a VIP box to watch tournaments and festivals dito sa square. Grabe, ang ganda ng vibe dito fam, no? Ito talaga ang Alpine Town vibe. Nasa baba lang talaga siya ng Alps. Wow, I'm so happy. Sobrang saya ko ngayon na hindi tayo nagkamali na pinili itong Innsbruck as one of our stops dito sa Vlogmas natin. Napakaganda. Mag-ikot na tayo ng kanilang Christmas market. Unfortunately, hindi natin mahawakan yung Christmas tree kasi surrounded siya ng mga stalls. Naamoy ko na yung Glühwein. Ayan, so dito may Glühwein and punch. Ito yung kanilang traditional na lagayan ng Glühwein, di ba? Ngayon, mag-try na tayo ng food. Meron akong nakita dito, fam. First time pa lang natin matatry ang raclette na nasa tinapay. Medyo mahirap siyang basahin pero tinranslate ko. Raclette on a brown bread, kanyan. 6.2 euros. Ayan yung raclette na cheese. 8.2 euros pala pag may bacon. Oh, hala, let's try our raclette. Nilagyan ng bacon. Ooh, ang generous nila sa cheese, oh. And mainit pa. Ganito pala yung lasa ng raclette, no? Medyo nutty yung flavor. I remember yung na-try natin cheese sa Dresden ba? Oo. Yung cheese na ang nutty ng flavor, ganun yung lasa niya. It's good. Ang gusto ko rin yung tinapay, malambot. Ang cute naman sa part na to. Cheese wheel pasta, oh. Wow! 9.9 euros. Meron din silang apricot punch, apple punch. Dito naman, crepes ang meron sila. Di pa tayo nakatry ng crepes dito, no? Ito, ang dami nilang drinks. Parang gusto kong itry yung kanilang Irish hot chocolate. Tsaka maganda yung mug nila, oh. Hello, can I have one Irish hot chocolate, please? Here's our hot chocolate, Irish hot chocolate. Sarap. Yung lasa, sobrang creamy. Creamy hot chocolate, ganun. Sarap. Ang ganda ng mug nila, oh. Innsbruck 2025. So, ayan yung Christkindl Market, tapos may Alps sa likod. Ang sarap ng hot chocolate nila dito, hindi masyadong matapang, hindi masakit sa sikmura, tapos ang creamy. Ito
Ito yung katulad ng earmuffs natin, no? 12.9 euros each. So marami dito yung mga panlamig na beanie. Ayan. Mahal naman ito, 19.9 euros. Pero mukhang maganda yung quality. Ayan, no? Mo, may giant sila dito. Basahin natin. Siya ay ang Giant of Glungizer. Yan, sana tama yung pagkakabigkas ko. So ito siya, ang laki niya. Parang si Hagrid. So ito na yung center ng Christkindl Market, no? Maliit lang siya, isang paikot lang siya na ganyan. Pero meron pa doon sa kabila. Pero yun na yata yung shopping street. So ikot pa tayo dito sa kanilang market. Pero yung mga gilid-gilid naman or yung mga maliliit na alley, ayan, may mga shops pa naman dito and restaurants. Ano to? Essential oils. Tapos ito mga meat, oh. Ito fam, ang bango, may incense. Ayan siya. Ang bango. Ang cute kasi pwedeng umakyat dito para mag-picture. Akyat tayo, makisali tayo. So, ang ganda pala ng view dito fam. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito ang center ng kanilang Christkindl Market. Tapos, again, yung mga small alleys, may mga shops pa and restaurants and cafes. Pero yung mga stalls nila, andito lang sa center ng Old Town or Altstadt. So ito na, bumalik na tayo sa binila natin ng raclette. Tapos ito yung golden roof. So try naman natin kumaliwa dito. Ang ganda rin ng vibe dito, fam, no? Mga locals din ang pumupunta. Oh, yung gusto natin, yung chocolate coated na mga fruits. Mga parol, ceramics. Ayan, tapos ito, yung mga stalls na nasa gilid. So meron din sila ditong potato. Ito mga mugs and souvenirs. Ay, ito ang cute din, oh. Mga Christmas decors. Ano siya, mga colorful houses pala dito. Ay, may tumutugtog doon sa golden roof. Wow, nasaktuhan natin. 5:30 ng hapon ngayon. This one ang cute, mga elves. Wow! 4.9 euros ang isa. Tapos may mga malalaki. Okay, labas naman tayo doon sa main road. Nag-reapply lang ulit ako ng aking lip cream. Ito ang sikreto ko, fam, kung bakit hindi nagbabalat ang lips ko despite the winter weather dito sa Europe. DHC lip cream. Ayan. Kung gusto nyo rin, tatry kong humanap ng link, itatag namin dito. Even yung mga ganitong alis, no, ang cute. Tapos I notice ang dami ng stores ng watches dito. Yan, no. So ito pala yung parang shopping area nila. Ayan, may mga boutique shops dito sa gilid. Tapos stalls naman dito sa kanan. Uy, ang ganda rin dito, ha? Ayan, oh. Kitong heater nila, fam, oh. Dito kayo inom ng mulled wine. Kasi nga, di ba, palamig na ng palamig. So yan, marami ring mga locals ang tumatambay dito. Umiinom, nagkukwentuhan. Tapos dito sa kaliwa, mga shops. Ayan, may The North Face. Tingin nga tayo sa The North Face. So, sample yung isang ganitong puffer jacket. 400 euros. Mahal din, no? Parang mas mura pa din yung sa Korea. Ito naman 250 euros. Parang kapresyo na rin sa Korea. Ang ganda nung design nito, oh. Pabilog siya. So, pabalik na ako dito sa my main area. Kaliwa naman tayo dito. Silipin naman natin yung Advent Market, yung malapit sa colorful houses kanina. So itong street na to, ang pangalan pala niya ay Maria Theresienstraße. Ayan. May barber club sila dito. Oh. 23 euros, Heron.
What's Heron? Haircut? Mukha. Oo. Yan siya. Ang ganda talaga ng old town ng Innsbruck, oh. Kahit saan ka lumingon, sobrang Instagrammable. Ayun na yung Advent Market sa kabila. Hindi na masyadong kita yung Alps, no, paggabi. Mabuti na lang nagpicture na tayo dito kanina. Ang ganda ng picture natin dyan, fam. Lagay natin dito. Ayan. So, tatawid lang tayo dito. Malapit na yung hotel natin. Diyan lang, oh. Diyan lang tayo naglakad kanina, eh. Grabe, ang ganda dito, no. Kanina ko pa sinasabi, fam. Baka nagsasawa na kayo sa kakasabi ko ng ganda. Pero sa totoo lang, napakaganda talaga. As a Filipino na first time dito sa Austria, ma-appreciate mo talaga. Sobrang ganda ng lahat. Okay, dito na tayo. So dito sa area na to, mga inuman. Tapos dito, medyo konti lang. Anong meron dito? Ang cute. Ay, ang ganda! Ang cute, mga elves din, oh. In fairness, ang ganda dito. Blue vine and warm vibes inside. Oo nga, tingnan nyo, ang sarap po. Upo ka lang, tapos inom ka ng blue vine. Wow, it's a vibe inside. Ang cute naman ito. VR siya. Ala, tikim naman tayo ng crepe nila dito. Napansin ko dito, fam, no, puro cash only sila. Madalang yung tumatanggap ng credit cards. Ayan, it's high time naman na makatry tayo ng crepe dito sa Austria. So since malapit na tayo sa Alps, usok levels na rin dito, fam. Tingnan nyo. Usok check, di ba? Nagbabalik ang ating usok check. Here's our crepe. 8 euros. Alam niyo yung crepe nila dito, kuhang-kuha yung lasa ng crepe sa atin. I mean, yung crepe sa atin, halos kalasa ng crepe dito. Ganun. Ang sarap. Sobrang lambot. Buttery yung crepe niya. Tapos, ang sarap ng Nutella. And may powder sa ibabaw. Para akong kumakain ng hotcake sa atin. Ganun. So, ang next na itatry natin, fam, is itong Kaspatzelin. It's an Austrian or German mac and cheese. Yan siya, Kaspatzelin. Tingnan nyo, even dito, parang medyo malaki-laki na siyang stall, ha? Pero cash payment lang din sila. So, kung pupunta kayo dito, fam, mag-prepare kayo ng cash. Parang medyo heavy sila on cash. How much? 11.50. Thank you. Okay, here's our Kaspatzelin, or ang Austrian or German version ng mac and cheese. Wow! Sobrang lambot ng macaroni. Tapos yung cheese, tamang-tama lang yung lasa niya. Hindi siya yung nakakaumay na cheese. Ang sarap din ng cheese nila. Kakaiba siya sa lasa ng cheese sa atin. Kaya siguro parang mas special yung lasa niya. Bawat kagat, nakaka-happy. So, perfect din yung spring onions. Parang nag-complement siya dun sa lasa ng cheese. Sarap. Swarovski pala ang sponsor nito. Diba, fam, na-mention ko kanina, dito nagmula ang Swarovski. Dito sa province ng Tyrol, ng Austria. Ngayon, gusto ko i-try, fam, yung kanilang wild beer punch, alcohol-free. Tinranslate ko, it's like a wild berry punch na walang alcohol. So, it's a popular German-Austrian hot beverage din sa mga Christmas markets dito sa Austria. Ito siya. Wild beer punch, alcohol-free. 3.8 euros. Okay, let's try the wild berry punch, alcohol-free. Wow! Ang sarap! Ay, sarap. Para siyang lasang berry juice sa atin na mainit na mainit. So, perfect talaga siyang beverage sa mga Christmas markets. Ang sarap niya.
Okay. I'm happy na tinry natin to. Ay, sarap. At least nakatry tayo ng punch dito sa Innsbruck. Nakatry na kasi tayo ng apple punch sa Vienna, di ba? Pero dito sa Innsbruck, hindi pa. So, ayan. Sarap wild berry punch without alcohol. Pero pwede rin yata mag-request na may alcohol. Pero ako sinabi ko, alcohol-free. Ah, sarap. Grabe usok levels, so. Usok check, fam. Sarap. Parang gusto ko pa ng isa. Or tomorrow, uulit tayo nito. Magtry naman tayo ng ibang punch pa na walang alcohol. Alright, so that's it, fam, for our Innsbruck Christmas Market experience. Na-enjoy ko siya, no? Na-explore natin ang Old Town, pati itong Advent Market dito, na-explore din natin. So, I'm happy. And nakatry din tayo ng mga iba pang food dito, no? So, for now, balik naman na tayo ng hotel. Lakad lang tayo ulit. 6:40 ng hapon ngayon. And parang gabing-gabi na dito. Alas 5 pa nga lang, di ba? Parang gabi na. Lakad lang tayo, 10-minute walk lang ang hotel natin mula dito. Actually, pwede pala mag-tram mula dito. Number 2, isang station away. Hala, sige, mag-tram tayo. Sulitin natin ang libreng pamasahe. Ganda dito, fam. Guided ka naman doon sa mga trams na paparating or kung anong trams yung hinihintay mo. Kasi may screen sila dito, tapos nakalagay yung schedule ng tram. Ganyan na rin sa ibang cities na napuntahan natin, di ba? So, ang ganda talaga ng tram system dito sa Europe. As in, napakadaling mag-commute. Yan, sabi, number 2 na tram na sasakyan natin. In 1 minute, parating na siya. Kapag ginugel mo, same lang din sa Google yung info. Kaya hindi ka talaga maliligaw. Napakadaling mag-navigate dito. Yan na yung tram natin, number 2. Dito na tayo, 1 station away lang. Na yung hotel natin. Yung room natin nandito sa taas, di ba? Ngayon, daan tayo dito ng Espar. Dami nilang tinapay, oh. Tapos ito yung mga meat. And cheese. Wow, dami nilang cheese. Sarap. Pero ang bibiling ko ay sabon. Sabong panlaba kasi mag-hand wash ako. Naubos na kasi yung dinala ko. So hanap tayo ng sabon. Ito yung nakita kong maliit. Persil powder. Ito kasi bar, yung bigat. Ito na lang powder. Gusto ko ng mixed fruits. Meron kaya sila? Ah, ganito lang. Hello, fam. So, nandito na tayo sa ating hotel. Time check. Alas 7 na ng gabi. Ngayon, mag-aayos na ako ng files. Okay, I love this area kasi meron tayong mini table dito. So, makakapag-ayos tayo ng mga files dito para ma-send kay editor at may mapanood na kayo. After nyan, habang nag-aayos akong files, mag-hand wash na ako ng mga undergarments ko. Tapos, ilalabas ko na yung mga jackets ko na lalaban natin dyan sa baba. Parang 4 euros per load yata yung washer and dryer. Magkahiwalay pa. Ilatag na natin ang ating maleta dito. Yan na siya. Ito, ilalabas ko na to. Oh. Nilalagay ko sa ganito yung mga jackets ko para mas makompress natin. So, ilabas na natin at lalabahan na natin yan. Actually, pati itong suot ko. Isasama ko na to sa lalaban. Okay, ang lalabas ko, toiletries, vitamins, and ang ating travel altar. Ayan. Tapos, toiletries. Okay, here. Tapos, slippers. Diba? So, yan ang setup na ginagawa ko, fam. So, hindi lang tayo basta vlogmas, no? Marami pa talagang kaakibat na task. Lalo na, kailangan nating ayusin agad yung files. I-send agad kay editor. Yan, yung mga hard drive ko. Dala ko, syempre. Ito pala yung mga hard drives na gamit ko, fam. Itong SanDisk. Ito, pinaka-favorite ko sa lahat. Tapos ito, tinry ko lang yung Kingston. Mas mura kasi siya. However, in terms of functionality, mas type ko to. Mas mabilis ako nakaka-work dito. Ito naman yung gamit kong adapter. Yan, dito ko sinasaksak yung mga memory cards ko. Tapos Type-C siya para pasok sa laptop. Belkin. Yan, tag ko rin yung product sa baba kung gusto nyo din ito. So yeah, yan ang setup natin. Tapos charger. O siya, ako yung mag-aayos na ng files, maglalaba. Marami pa tayong gagawin. Buti lang maaga tayo nakabalik 7 para magawa natin lahat ng mga kailangan natin gawin. So for now, i-end ko na muna itong vlog, fam. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating first day sa Innsbruck. And nagustuhan ko talaga siya, fam. No? Ang ganda-ganda talaga nung Innsbruck. Ang ganda nung Austria. Again, I'm happy na naisama
isama natin tong Innsbruck sa itinerary natin. So sana nag-enjoy din kayo fam sa mga pinuntahan natin dito sa Innsbruck, no? Tomorrow, ibang spots naman ang pupuntahan natin dito sa Innsbruck. So for now, i-end ko muna itong vlog. So comment down below nyo naman fam kung ano yung naging favorite part nyo dito sa vlog na ito kasi natutuwa akong basahin yung mga comments ninyo. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman and huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang fam yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlogmas. Bye! Good night!